Magandang araw! Isa na namang bagong aralin ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay tungkol sa panghalip pamatlig. Simulan natin ang ating talakayan sa isang pagbabalik-aral. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip o pronoun sa Ingles ay mga salitang humahalili o pamalit sa pangalan o ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Natalakay na natin ang tatlo sa mga uri ng panghalip. Ito ay ang panghalip panao, panghalip pananong, at ang panghalip panaklaw. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa panghalip pamatlig. Ngunit bago ang lahat ay bibigyan ko muna kayo ng isang maikling gawain na susukat sa natutuhan ninyo sa nakaraang talakayan. Madali lang ang inyong gagawin. Tukuyin kung ang may salungguhit sa pangungusap ay panghalip panao, panghalip pananong at panghalip panaklaw. Bibigyan ko kayo ng panahon sa pagsagot. Sige nga, tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ang may salungguhit ang salitang ilan, na isang halimbawa ng panghalip pananong. Pansinin ang pangungusap. Ito rin ay nagtatapos sa tandang pananong o question mark sa Ingles. Ang ikalawa naman, ang may salungguhit ang salitang kailanman, na isang halimbawa ng panghalip panaklaw. Ang ikatlo naman, ang may salungguhit ang salitang siya, na isang halimbawa ng panghalip panao. Mahusay, kaya ito pa, dadagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Ngayon naman ay dumako tayo sa panibagong talakayan, ang tungkol sa panghalip pamatlig, o sa Ingles ay demonstrative pronouns. Ito ay mga panghalip na inihahalili o ipinapalit sa pangalang itinuturo. Sa pamamagitan ng mga panghalip na ito ay nalalaman natin ang layo o lapit ng bagay o lugar na itinuturo ng nagsasalita. May tatlong panauhan ang panghalip pamatlig. Ito ay unang panauhan. Kailan naman ginagamit ang unang panauhan o mga panghalip pamatlig na nasa unang panauhan? Ito ay ginagamit kapag ang itinuturo ay malapit sa nagsasalita. Ang mga halimbawa nito ay ito, ire, nito, nire, ganito, ganire, dito, dine, at heto. Ngayon naman ay gamitin natin sa pangungusap ang ilang halimbawa ng mga panghalip pamatlig sa unang panauhan. Una, ibinili ako ni nanay ng isang aklat. Ito ay araw-araw kong babasahin. Ang panghalip pamatlig na ginamit ay ang salitang tama, ang salitang ito. Pansinin kung nasaan ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita. Tama rin, ito ay malapit sa kanya o hawak mismo ng nagsasalita. Kaya naman, ang salitang ito ay isang halimbawa ng panghalip pamatlig na nasa unang panauhan. Ang ikalawa naman ay dito tayo kumain ng merienda. Ang panghalip pamatlig na ginamit ay mahusay, ang salitang dito. Dahil ang nagsasalita
ay malapit sa lugar o naroon mismo sa lugar na tinutukoy sa pangungusap. Kaya naman, ang salitang dito ay isang halimbawa ng panghalip-pamatlig na nasa unang panauhan. Ang ikatlo naman ay ganito ang wastong paghihiwa ng gulay. Ano ang panghalip-pamatlig na ginamit? Tama! Ang salitang ganito. Nasaan kaya ang bagay na tinutukoy sa pangungusap? Tama! Malapit sa nagsasalita o hawak mismo ng nagsasalita. Kaya naman, ang salitang ganito ay isang halimbawa ng panghalip-pamatlig na nasa unang panauhan. Dumako naman tayo sa ikalawang panauhan. Ito ay ginagamit kapag ang itinuturo ay malapit sa taong kinakausap. Mga halimbawa, iyan, niyan, ganyan, diyan, at hayan. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, si ate ang nagluto ng masarap na kakaning iyan. Ang panghalip-pamatlig na ginamit ay ang salitang tama, ang salitang iyan. Dahil ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Kaya naman, ang salitang iyan ay isang halimbawa ng panghalip-pamatlig sa ikalawang panauhan. Ikalawang halimbawa, diyan na lang tayo gumawa ng proyekto. Ang panghalip-pamatlig na ginamit ay mahusay, ang salitang diyan. Dahil ang tinutukoy ng nagsasalita ay ang lugar na malapit sa kanyang kausap. Kaya naman, ang salitang diyan ay isa ring halimbawa ng panghalip-pamatlig sa ikalawang panauhan. Isa pang halimbawa, ganyan ang gusto kong kulay ng damit. Ang panghalip-pamatlig na ginamit ay tama, ang salitang ganyan. Dahil ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap o suot mismo ng kanyang kausap. Kaya naman, ang salitang ganyan ay isang halimbawa ng panghalip-pamatlig sa ikalawang panauhan. Ang mga panghalip-pamatlig naman sa ikatlong panauhan ay ginagamit kapag ang itinuturong bagay o lugar ay malayo sa nag-uusap. Mga halimbawa nito ay iyon, hayun, doon, ganoon, niyon. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, iyon ang bagong bisikleta ko. Ano ang panghalip-pamatlig na ginamit? Magaling! Ang salitang iyon. Dahil ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malayo sa kanila ng kanyang kausap. Kaya naman, ang salitang iyon ay isang halimbawa ng panghalip-pamatlig sa ikatlong panauhan.
Doon kami sa Jollibee kakain ni nanay mamaya. Ang panghalip pamatlig na ginamit ay ang salitang doon. Dahil ang tinutukoy na nagsasalita ay malayo sa kanila ng kanyang mga kausap. Kaya naman, ang salitang doon ay isang halimbawa ng panghalip pamatlig sa ikatlong panauhan. Ikatlong halimbawa, ganoon din ang saranggolang ipagagawa ko kay tatay. Ang panghalip pamatlig na ginamit ay ang salitang ganoon. Dahil ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malayo sa kanila ng kanyang mga kausap. Kaya naman, ang salitang ganoon ay isang halimbawa ng panghalip pamatlig na nasa ikatlong panauhan. Bago tayo magtapos ay may ibabahagi pa ako sa inyong isang karagdagang kaalaman. Lagi nating tatandaan na ang dito, diyan at doon ay ginagamit kung ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig o consonant sa Ingles maliban sa malapatinig na W at Y. Halimbawa, gamitin natin ang salitang doon sa pangungusap. Maglilinis si Peter doon sa bakuran. Ano ang salitang nauna sa salitang doon? Tama! Ito ang salita o pangalang Peter na nagtatapos sa katinig na R. Kaya naman, ang ginamit nating panghalip pamatlig ay ang salitang tama, ang salitang doon. Ang dito, diyan at doon ay nagiging rito, riyan at roon kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig na a, e, i, o, u at malapatinig na w at y. Ngayon naman ay gamitin natin ang salitang roon sa pangungusap. Pupunta roon sa plaza ang aking mga kaibigan. Ano ang salitang nauna sa salitang roon? Tama, ang salitang pupunta na nagtatapos sa patinig na a. Kaya naman, ang ginamit natin na panghalip pamatlig ay ang salitang tama rin, ang salitang roon. Ngunit, kung ang naunang salita ay nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru, mas mainam na gamitin ang dito, diyan at doon upang maging malumanay ang pagbigkas ng pangungusap. Halimbawa, ang kalaro doon sa parke ng kapatid ko ay si Lina. Ang naunang salita sa doon ay nagtatapos sa tama, nagtatapos sa ro. Kaya, ang ginamit natin ay ang salita o panghalip pamatlig na doon. Sigurado akong nakinig kayong mabuti sa talakayan natin. Kaya, sasamahan ninyo akong tukuyin ang panghalip pamatlig na ginamit sa pangungusap na ipakikita ko sa inyo at tukuyin kung nasa anong panauhan ito. Una, pumasok doon sa lungga ang daga. Ano ang panghalip pamatlig na ginamit? Tama! Ang panghalip pamatlig na ginamit ay ang salitang doon na nasa ikatlong panauhan. Sa ikalawang bilang naman ay pupuntang lahat dito sa bahay ang mga kaklase ng ate ko. Ano ang panghalip pamatlig na ginamit? Tama, ang salitang dito.
na nasa unang panauhan. Ganyan din ang gusto kong laruan. Ang panghalipamatlig na ginamit ay tama ang salitang ganyan na nasa ikalawang panauhan. Ika-4, sa Pars Burger tayo kumain. Pinsan ko ang may-ari niyon. Ang panghalipamatlig na ginamit ay mahusay ang salitang niyon na nasa ikatlong panauhan. Ika-5, ibinili ko si tatay ng sapatos. Magugustuhan niya kaya ito? Ang panghalipamatlig na ginamit ay ang salitang tama rin ang salitang ito na isang halimbawa ng panghalipamatlig na nasa unang panauhan. Binabati ko kayong lahat. Napakahusay ninyo. Pihadong 5 puntos ang nakuha ninyo.